Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Liam. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Apayao. Nang mga panahong ito, nasa dapit hapon na ng buhay ang dalawang magiting na bayani ng baryo. Si Tate Hernan na isang kinatatakutang ermitanyo, habang ang asawa naman na si Nanay Talia na isang gabunan. Isinuko ang pagiging malakas na aswang upang magkaroon ito ng anak. Sa biyaya ng may kapal, nagkaroon sila ng kambal na supling, isang babae at isang lalaki. Pinangalanan ni Tatay Hernan ang panganay na si Lia, habang ang babae naman si Marikit. Namuhay na mapayapa ang mag-anak hanggang sa sumapit sa 8 gulang ang dalawang bata. Mapayapa na ng mga sandaling yon ng baryo, kaya naman hindi na nila kailangan ang maraming mandirigma. Ngunit itinabi ng dalawa ang kanilang mga tangang gamit dahil alam nilang kakailanganin nila ito pagdating ng tamang panahon. Mabilis na nagbago ang kapaligiran. Nakikiayo na din ang mga tao sa modernong mundo. Ngunit hindi pa din nawawala ang banta ng panganib. Isang araw, habang nag-aani ng mga itinanim na gulay, napansin ni Liam ang ilang nagtatakbuhang mga kababaihan papunta sa kanilang taniman. Dali-daling ibinaba ng binata ang hawak na buslo at sinalubong ang mga ito. Pakiusap, tulungan niyo kami. May mga humahabol sa aming grupo ng mga kalalakihan. May dala silang mga baril. Wika ng isa sa mga kababaihan. Sandali lang, uminahon kayo. Huminga ka ng malalim. Ipaliwanag mo sa akin ang... Hindi na naituloy ni Liam ang sasabihin dahil natanaw nito ang ilang kalalakihang armado ng baril. Nandito na sila. Pakiusap, tulungan niyo kami. Wika ng dalaga. Saktong napakakapal na mga damo sa puno ng sitaw, kaya doon niya itinago ang mga kababaihan. Maya-maya pa, napadaan na ang mga kalalakihan. Nagpatuloy lamang sa ginagawa ang binata na parang walang alam sa nangyayari. Teka, may nakita ka bang dumaang pangkat ng kababaihan dito? Oh, nakita ko po sila. Pero hindi dito dumaan Doon sa kabilang taniman. Tignan nyo, baka nagtatago lang sa mga damo. O sige, maraming salamat ha. Mauna na kami. Wika ng lalaki. Matapos ay nagmadali na itong umalis. Nang makalayo na ang mga kalalakihan, dali-dali namang ipinuslit ng binata ang 4 na kababaihan. Dinala niya ang mga ito sa kanilang tahanan na labis namang ikinagulat ng ina. Oh, Liam, sino naman yung mga kasama mo? At bakit ang dudungis ninyo? Tanong ni Nanay Talia. Mangyari po kasi na hinahabol daw sila ng mga kalalakihan Nakita ko nga po yung mga yon. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na dalhin dito para tulungan. Ganon ba? O siya pumasok kayo sa bahay nang makapagbihis at makakain. Halatang pagod na pagod kayo at nagugutom. Marikit, sunduin mo nga yung tatay mo sa bakahan. Sabihin mong may mga bisita tayo. Wika ng ginang. Dali-dali namang tumakbo ang dalagang anak papunta sa kinaroroonan ni Tatay Hernan. O Marikit anak, bakit ka nagmamadali? Anong meron? Tay, may mga bisita po tayo.
Nangihingi sila ng tulong kay Manong Liam. Ipinatawag po pala kayo ni nanay. O sige, susunod na ako. Tatapusin ko lamang yung paglalagay ng mga tubig sa mga alaga natin. Wika ni Tatay Hernan. Matapos ang mga gawain, umuwi na rin ang ama. Nadatnan nito sa sala ng tahanan ang 4 na kababaihan. Mabuti naman at nandito ka na. Kasama ni Liam ang mga kababaihang ito at nanghihingi ng tulong. Mga ineng, maaari niyo bang ikwento kung anong nangyayari? Tanong ni Nanay Talia. Isinalaysay naman ng mga ito ang buong pangyayari. Ayon sa mga babae, sila ay nabibilang sa isang tribo ng mga babaylan. Pinasok na mga tulisan ang kanilang nayon at dinukot ang mga ito. 4 lamang sila ang nagawang makatakas. Kaya nagpasya ang mga itong humingi ng tulong sa kabayanan. Natanong din ni Tatay Hernan ang mga ito kung ano ang ginawa sa mga kagaya nilang nahuhuli. At ayon sa isang babae, dinadala sila sa isang lugar upang ipagbilis sa mga dayuhan niya. Labis na naawa si Nanay Talia sa mga ito, ngunit wala naman siyang magagawa kundi sumang-ayon kay Tatay Hernan. Nag-usap ang mag-asawa kasama si Liam. Nako, tapos na tayo sa pagkikipaglaban, Talia. At ayoko nang masangkot pa tayo sa kaguluhan. Nananahimik na ang pamilya natin. Wika ni Tatay Hernan. Pero Hernan, hindi mo ba nakikita yung mga nangyayari? Baka tadhana sa atin ang pagtulong sa iba at kahit anong pag-iwas ang gawin mo, wala tayong magagawa dahil nakabuntot na ito sa mga buhay natin. Iba na ang panahon ngayon, Talia. May mga anak na tayo at may pinoprotektahang buhay. Ayokong isuong ang mga bata sa naging buhay natin noon. Muling wika ni Tatay Hernan. Hindi nagsasalita si Liam. Tinitignan lamang nito ang mga magulang habang nagdidiskusyon. Sa isip-isip ng binata, tama naman ang suhestyon ng ama. Matagal na silang namumuhay ng payapa at walang sino man ang gumagambala sa kanilang baryo. Ngunit napagtatanto din ito ang sinasabi ng ina. Nakaakibat na ng buhay ang pagtulong sa kapwa. Habang nag-uusap ang mag-asawa, narinig ni Liam na may kausap sa labas ng bahay ang kapatid na si Marikit. Nang tignan niya kung sino ang mga ito, laking gulat ng binata dahil yun yung mga kalalakihang humahabol sa tinulungan niyang mga babae. Iniwanan nito ang nagtatalong mga magulang upang puntahan ang kapatid. Hindi naman ito napansin ng dalawa dahil abala nga sila sa pagdidiskusyon. Magandang umaga ho. Hindi ba kayo yung naghahanap ng mga babae kanina sa bukid? Nakita niyo na ba sila? Tanong ni Liam. Siniko nito si Marikit. Nakagad namang naintindihan ng dalaga. Sige po, si Manong Liam na ang bahala sa inyo. Babalik na po ako sa aking gawain, ha? Wika naman ni Marikit. Di namin sila natagpuan eh. Pero may nakapagsabing nakita kanila na may kasamang 4 na kababaihan at pumasok sila mismo sa bakuran mo. Tugon ng lalaki. Napangiti na lamang si Liam at napakamot ng ulo. Nako, sino po ba yung napagtanungan nyo? Pasensya na po ha, pero hindi naman sa sinasabi kong mahilig kayo magpapaniwala. Pero mas maganda ho siguro kung kayo na mismo yung magpatunay, no? Tumuloy po kayo at tignan kung may makikita kayo mga babae sa loob ng bahay. Pasok po kayo. Wika ni Liam. Sabay postura na parang pinapapasok ang mga kalalakihan. Hindi na.
Salamat na lang at pasensya sa abala. Kung sakaling may mapadaan dito, ipagbigay alam mo kagad sa bayan. Mapanganib yung mga babaeng yun eh. At gulo ang dala nila sa baryo kung sakaling mapadpad sila dito. Gulo? Pwede ko bang malaman kung bakit gano'n na lang yung kagustuhan yung mahuli yung mga sinasabi niyong babae? Saka, ano ba yung mga itsura ng mga yun? Baka sakaling makita ko, di makikilala ko kagad sila. Pilit kumukuha ng impormasyon ng binata para malaman ang totoong dahilan kung bakit hinahabol ng mga ito ang 4 na kababaihan. Sila ay mga mag-aaral ng isang mambabarang sa kabilang nayon. Marami nang napinsala ang kanilang maestra. Ngunit nahuli namin ito kasama ang ilan pang mga kagaya nila. Sa kasamaang palad, nakapuslit yung 4 na yun eh. At ngayon pakalat-kalat na lamang sa bayan. Mag-iingat kayo ha. At sa oras na makita nyo sila, ipagbigay alam nyo kagad sa mga tanod. Pagpapaliwanag ng lalaki. Halata sa pananalita nitong wala siyang kaalam-alam na si Tatay Hernan ang kasalukuyang kapitan del barrio ng lugar. Matapos makipag-usap, kagad na ding umalis ang mga kalalakihan. Tiwala naman si Liam na hindi na babalik ang mga ito dahil sa sinabi niya. Ngunit kinagabihan habang naghahapunan ang mag-anak, laking gulat ng binata dahil may kumatok sa kanilang pintuan ang isa sa mga kagawad ng kanyang ama. Dali-dali namang tumayo ang binata upang pagbuksan ito ng pinto. Magandang gabi sa iyo, iho. Maaari ko bang makausap si Kapitan Hernan? Tanong na matanda. Narinig naman ni Tatay Hernan ang boses nito, kaya kagading tumayo at hinarap ang kagawad. Oh, Paste, gabi na. Anong problema? Pasensya na sa abala, Kapitan. Mangyari kasi, may mga kalalakihang nagpunta sa kabisera. Hinahanap daw nila yung 4 na kababaihan. Ganun ba? Ano naman daw ang kanilang dahilan? Hindi nila sinabi ang buong detalye, pero nag-aantay sila doon sa kabisera. At ikaw ang gusto nilang makausap. Mukhang galit na din yung mga yung kapitan Natatakot na yung ilang residente dahil may dalang baril ang mga taong yon. Wika ni Mang Basti. Napatingin si Tatay Hernan kay Nanay Talia. Nakatitig lamang din ito ng masakit sa kanya. Ganun ba, Baste? O siya, sandali lang at magbibihis muna ako. Susunod na ako, Baste. Mauna ka na. At sabihan mo ang mga tanod, maghanda sa posibleng kaguluhan. Wika ni Tatay Hernan, sabay kuha ng kanyang mga damit. Akmang palabas na sana ng tahanan, ngunit hinarang ito ni Nanay Talia. Mukhang may nakakalimutan ka yata. Wika ng ginang. Nagulat ito nang bigla siyang halikan sa noo ni Tatay Hernan. Hindi yan ang ibig kong sabihin, Hernan. Kundi ito. Wika ni Nanay Talia, sabay abot ng kamagong na basto ni Tatay Hernan. Sa palagay ko, hindi na kailangang dalhin ko pa yan, Talia. Hindi naman ako makikipag-away sa kabisera. Kakausapin ko lamang ang mga lalaking yon. At kung sakaling magkaroon ng hindi pagkakaunawaan, nariyan naman ang mga tanod para umawa. Hindi, Hernan. Gusto kong dalhin mo ito. Hindi ako nakikiusap. Inuutusan kita. Marahang hinawakan ni Tatay Hernan ng baston at kinuha ito sa kamay ng asawa. Oo na, dadalhin ko na nga. Sige na, alis na muna ako. Liam, ikaw na muna ang bahala rito ha, habang nasa kabisera ko. Wika ni Tatay Hernan. Tumango lamang si Liam. Nagpatuloy sa pagkain at pagkatapos,
Pinuntahan nito ang mga kababaihang itinago ni Nanay Talia sa maliit na kubo sa likod ng kanilang tahanan. Kakatapos lang ding kumain ng mga ito at kasalukuyang nagpapahinga. Pasensya na kayo sa istorbo pero may ilang katanungan lang sana ako. At sana maging tapat kayo sa mga sagot ninyo. Wika ni Liam. Itinanong ng binata ang pangalan ng mga kababaihan. Ngunit isa lamang sa kanila ang nagsalita. Ako na ang magsasalita para sa aming pangkat. Ang pangalan ko nga pala ay Maria. Kahit sino na sa inyo, ang importante, masagot ang katanungan ko. Dahil kaligtasan naming mag-anak ang nakasalalay rito. Gusto ko malaman ng katotohanan. Bakit ganun na lang ang pagnanais ng grupong yon na mahuli kayo? Ano bang kasalanan niyo sa kanila? Kagaya ng sinabi ko sa'yo, kami ay mga babaylang alabay. Pinasok ng mga kalalakihan ng nayon namin at hinuli ang lahat ng mga kasamahan ko, kasama ang aming guro. Kaming 4 lang ang nakaligtas. Nakausap ko kasi yung mga kalalakihang naghahanap sa inyo Nagbigay sila ng babala sa akin. Mga mambabarang daw kayo. Totoo ba yung bintang nila sa inyo? Kaming mga babaylan, may kaalaman sa halos lahat ng karunungan ng kalikasan, lalo na ang barang. Pero ginagamit namin yun sa panggagamot lang. Wika ng dalaga. Naging maganda ang takbo ng usapan ng mga ito hanggang sa nagawang paaminin ni Liam ang totoong dahilan kung bakit sila hinuhuli ng mga kalalakihan. Ang totoong dahilan kung bakit kami hinahabol ng mga kalalakihang yon ay dahil dito. Wika ni Maria. Sabay pakita sa kanyang likod. Nagulat si Liam dahil may mga salitang nakaukit sa balat nito. Ano naman yung mga yan Bahagi ito ng isang makapangyarihang dasal na maaaring bumuhay ng patay. Nakuha na ng kanilang pinuno ang kasulatan, ngunit hindi nila ito magagawang paganahin dahil nasa katawan ko ang isa sa mga pahina at ang ilan sa mga nawawalang salita, kabisado ng mga kasama ko. Ito ang dahilan kung bakit pinili naming makatakas. Dahil sa oras na mabuo ang dasal, malaking gulo ang mangyayari. Sino naman yung mga taong naghahangad na makuha yung sinasabi mong dasal Muling tanong ng binata. Ang taong nagngangalang Amay, isa siyang mangkukulam na naglalayong buhayin ng kanyang asawa. Kung ganon, bakit naman ito hahangarin na mabuhay ang isang taong namayapa na? Ang mag-asawang Amay at Criselda, kilala bilang malakas na mangkukulam sa bayang pinagbulan namin, isinumpa ng aming grupo si Criselda dahil sa panggagambala nito sa mga tao. Ngunit kalaunan, hindi kinaya ng kanyang katawan ng sumpa. Tuluyan itong bumigay at namatay. Naniniwala si Amay na paghala-gala lamang sa paligid ang kaluluwa ng kanyang asawa. Kaya gumagawa ito ng paraan para maibalik ito. Pagpapaliwanag ng dalaga. Dagdag pa ni Maria. Kaya din nila pinaghiwalay ang mga pahina ng aklat ng dasal dahil sa oras na gamitin ito ni Amay. Hindi lang kaluluwa ng kanyang asawa ang maaari nitong pabalikin. Posible ding sumama ang mga lagalag na kaluluwa. At kung hindi maaagapan, maaaring makatawag pa ng demonyo ang mga ito. Samantala, dako naman tayo sa panig ni Tatay Hernan. Kasalukuyan itong nakikipag-usap sa mga kalalakihan at kinikwento ang bersyon ng kanilang kwento. Ayon naman sa mga ito, ang 4 na kababaihang hinahabol nila, mga mambabarang na pumapatay ng napakadaming kabataan sa lugar.
upang ialay sa sinasamba nilang diwata. Nagpakilalang manunugis ang mga ito at sinabing binayaran sila upang tugisin ang 4 na kababaihan. Kung ganoon, delikado pala ang mga kababaihang ito ha. Sa ngayon, wala pa naman akong nakikitang kahalintulad ng deskripsyon ninyo dito sa baryo. Pero sa oras na may malaman ako, ipagbibigay alam ko kagad sa inyo. Wika ni Tatay Hernan. Matapos ay nagpaalam na itong umuwi. Gabi na ng mga oras na yun. Mag-isa lamang itong naglalakad sa daan. Alam niyang walang tiwala ang mga kalalakihan sa sinabi. Hindi rin malayong susundan siya ng mga ito para makasiguro. Ngunit hindi nga ito nagkamali. Dahil ilang metro bago makarating sa tahanan, naramdaman ito ang mga yabag sa kanyang likuran. Huminto sa paglalakad ang matanda. Lumingon para makita kung sino ang mga nakasunod. Ngunit sa kasamaang palad, bigla siyang dinamba ng isang hindi kilalang lalaki na siya namang malaki nitong pagkakamali. Mahabang panahon na rin ang nakalipas nang huling makipaglaban si Tatay Hernan. Ngunit nananatiling sariwa sa alaala ang lahat ng mga natutunan sa grupo. Gamit ang dalang baston, pinalo nito sa ulo ang lalaki, dahilan para mawalan ito ng malay. Akmang lalapitan pa sana ito ni Tatay Hernan nang bigla namang lumabas ang isa pang lalaki at inundaya ng sipa ang matanda. Naglabas ng itak ang lalaking yun. Sinugod ang matanda. Ngunit laking gulat nito nang biglang may kamaong tumama sa kanyang muka. O tay, ayos ka lang ba? Hindi mo pagkakatiwalaan ang mga taong kausap mo sa kabisera. Ano man ang sinabi nila sa'yo, nagsisinungaling po ang mga yan. Yun nga rin ang hinala ko, anak. At alam kong kasama nila ang mga ito. Siniguro ng mag-ama na hindi na makakaligtas pa ang dalawang lalaki dahil siguradong makakarating ang nadinig na mga ito sa kanilang pinuno. Inihulog nila Liam at Tatay Hernan ang bangkay ng dalawang lalaki sa bangin. Malakas ang agos ng ilog sa baba nito, kaya paniguradong hindi na makikita ang mga bangkay. Matapos ay dali-dali na silang umuwi. Pagkarating sa tahanan, personal na kinausap ni Tatay Hernan ang mga kababaihan at isinalaysay naman ng mga ito ang pangyayari. Matapos ang pakikipag-usap, bumuo ng plano si Tatay Hernan upang mailayo sa panganib ang mga ito. Dadalhin ko kayo sa kabilang isla. Doon mas magiging ligtas kayo. Makakasama ninyo ang dalawa kong anak na si Liam at Marikit doon. Para may makasama naman kayo. Maghanda ka na, Liam. At bukas na bukas, aalis na kayo. Tatay, paano po kayo ni nanay? Sa palagay ko, alam na ng mga kalaban na nagsisinungaling kayo. Malalagay kayo parehas sa alanganin, tay. Alam mo, anak, kung ano ang kaya naming gawin ng iyong ina. Kaya wag mo kaming alalahanin. Iniaatang ko sa balikat mo ngayon, Liam, ang kaligtasan ng mga kababaihang ito. Nandiyan naman si Marikit upang tumulong. Ikaw na ang bahala sa kanila. Wika ni Tatay Hernan. Bagaman nag-aalala, wala nang magawa ang binata kundi sumunod sa ipinag-uutos ng ama. Madaling araw pa lamang, nagsimula ng maghanda ang binata. Isinakay nito ang mga kababaihan sa bangka at itinawid sa karatig pulo. Ano ang meron sa lugar na pupuntahan natin, Liam? Nakakasiguro ko bang ligtas tayo doon? Paano na ang mga magulang mo? Tanong ni Maria. Ang islang pupuntahan natin, dating kanlungan ng pangkat nila tatay. Doon sila nagtatago, kasama ang buong samahan. Noong aktibo pa sila sa pagiging bandidong pirata. Tugon ng binata.
Ano? Pirata ang mga magulang mo? Gulat na tanong ni Maria. Hindi ko nga pala naikwento sa inyo, no? O, parang gano'n na nga. Pero ang kayamanang napipirata nila mula sa sakim ng mga tao, ibinabahagi nila sa mga naghihirap. At ito din ang dahilan kung bakit unti-unting umunlad ang sityo. Huwag kang mag-alala, ligtas kayo sa islang yon. Pagpapaliwanag ni Liam. Maya-maya pa, dumaong na ang mga ito sa dalampasigan. Laking gulat ni Maria dahil matapos ibaba ang kanilang mga kagamitan, sinunog ng binata ang bangka. Ano? Bakit mo naman sinunog yung bangka? Para hindi malaman ng mga kalaban na dito tayo nagpunta, kailangang burahin ang lahat ng bakas. Tugon ng binata. Naglakad ang mga ito papasok sa kalagitnaan ng isla hanggang sa makarating sila sa bahagi kung saan merong malaking kuweba. Nandito na tayo sa bago nating tahanan. Pasensya na kayo at walang malambot na higaan dito. Wika ni Marikit. Walang anuman ito, Marikit. Malaking tulong na ang ginawa niyong magkapatid para sa amin at wala na kaming dahilan para magreklamo. Maraming salamat ha. Ramdam ni Liam ang tensyon sa pagitan ng dalawang dalaga, kaya dali-dali niya itong inawat. Sige na Maria, pumasok na kayo sa loob. Huwag kayong mag-alala. Permanenteng nakasindi yung mga sulu dyan dahil sa natural na langis na dumadaloy sa dingding ng kuweba. Kaya maliwanag sa loob. Wika ng binata. Matapos pumasok ng pangkat ni Maria, kinausap naman ni Liam ang nakababatang kapatid. Nakakainis kasi si tatay eh. Bakit pati ako isinama niya? Marikit, alam mo naman yung tungkulin ng pamilya natin, hindi ba? Kagaya ng sinabi ni nanay, tandaan mo, Malaki yung tiwala sa atin ng mga kababaihang yan. ganun din yung mga magulang natin. Umaasa ako sa iyo, Marikit. Alam ko ang kaya mong gawin. Tugon ni Liam. Kung hindi nyo na itatanong, si Marikit ang nagmana ng likas na kakayanan ni Tatay Hernan. Ito ay ang pagmamanipula ng elemento ng apoy. Oo na Manong. Sige na. Magluluto na muna ako ng pananghalian at nagugutom na rin ako. Wika ni Marikit. Padabog itong pumasok sa yungib. Samantalang si Liam naman, nilibot muna ang buong paligid upang tignan kung aktibo pa ang mga patibong sa dating kuta. Maya-maya pa, nakabalik na ang binata. Nakahinga ng maluwag dahil tahimik naman ang loob ng kuweba. Walang nangyayaring iringan sa pagitan ni Marikit at Maria. Ngunit yun pala ang akala ng binata. Napansin niya ang bukol sa noo ng dalaga at gayon din kay Maria. Marikit, Maria, anong nangyari dito? Bakit may mga bukol kayo? Ano kasi? Nadulas ako. Sinalo lang ako ni Marikit. Kaya nagkaumpugan kami. Di ba Marikit? Di ba mga kasama? Oo Manong, tama yung sinabi ni Maria. Paano? Tatanga-tanga kasi. Hindi tinitignan yung dinaraanan. Pasensya ka na ha, Marikit. Ay kung sino kasing naglagay ng kawali sa gitna ng daan, kaya hindi ko namalayan. Naapakan ko. Sinasabi mo ba na ako ang may kasalanan? Ano bang gusto mo mangyari? Ano? Tara sa labas. Napakamot na lamang ng ulo si Liam. Tinitigan ang kapatid. Biglang nanigas ang katawan. Napaupo dahil sa presensya ng binata. Napaatras din si Maria nang maramdaman ito. Ang hindi pangkaraniwang lakas ng binata. Kung hindi nyo na itatanong, si Liam naman ang nagmana ng kakayanan ng kanilang inang si Nanay Talia. Nasa katawan ng binata ang bertud ng gabunang pinagmula ng kanyang ina.
Itigil nyo na nga yung kaguluhang to. Tayo-tayo na lang yung magkasama dito sa iisang bubong. At sa ayaw at sa gusto nyo, magsasalubong ang mga tingin at daan natin. Kaya anumang hindi pagkakaunawaan, isantabi nyo muna. Maliwanag ba? Maria! Marikit! Wika ni Liam. Maliwanag, Manong. Pasensya na, hindi na po mauulit. Tugon ni Marikit. Tumingin naman si Liam kay Maria at napayuko na lamang ang dalaga. Ipagpaumanhin mo, Liam. Hindi na mauulit. Wika naman ni Maria. Makalipas ang ilang araw, nagawa din ng mga itong magkasundo. Wala na ding nangyaring kakaiba hanggang sa oras na dumating si Tatay Hernan. Liam, sandali lang akong daraan dito. Mainit na ang sitwasyon sa baryo. Kagaya ng sinabi ko, lalabas ang tunay na kulay ng kalaban. Naparito lang ako para iabot sa iyo ang mga bagay na ito. Hindi na ako magtatagal pa, Liam. Muli, ikaw na muna ang bahala sa mga panauhin natin. Magdadala na lamang ako ng mga kailangan nyo sa mga susunod na araw. Sa ngayon, pagtiyagaan nyo muna itong mga gulay at prutas mula sa ating pananim. Wika ni Tatay Hernan. Hindi na din ito nagtagal pa. Naging ganoon ang sistema ng pagkikita ng mag-ama. Hanggang sa isang araw, hindi na ito dumating. Nangamba si Liam na baka may nangyari ng masama sa mga magulang. Kaya naghanap ito ng paraan para makabalik sa kanilang baryo. Gamit ang kakayanang minana sa ina, lumipad ang binata sa kauna-unahang pagkakataon. Ngunit bago pa man ito makarating sa paroroonan, namataan ng binata ang isang bangkang papunta sa kanilang isla. Gabi na ng mga sandaling yun, bahagyang bumaba si Liam para makita kung sino ang sakay ng bangka. Nanlaki ang mga mata nito dahil mga armadong kalalakihan ang nakasakay roon. Dali-daling bumalik ang binata sa isla at binalaan ang mga kasamahan. Sa palagay ko, hindi natin kailangang umalis sa kinaroroonan natin ngayon, Manong. Protektado na mga patibong ang paligid ng kuweba at sa dalampasigan pa lang, kung hindi mag-iingat ang mga mangangahas pumasok, siguradong mapapahamak na sila. Tama ka, Marikit. Pero sikapin pa din ninyong wag magpakita sa mga taong paparating. Delikado. May mga dala silang baril. Hindi ko alam kung kaya ba nating sagupain ang mga yon o hindi. Manong, magtiwala ka lamang sa kakayanan mo. Ikaw tong nagmana ng dugo ni nanay eh. Sayang naman yung pagiging gabunan mo kung hindi mo rin gagamitin. Ako nga, balak ko munang makipaglaro sa kanila eh. Basta. Mag-iingat ka, Marikit. Sige na. Babalik ako sa dalampasigan para salubungin sila. Pagkarating ng binata sa dalampasigan, saktong nakadaong na ang bangka. Naghahanda na din ang mga kalalakihan para maglakad papasok ng isla. Hanggang dyan na lang kayo. Wika ng binata. Nagulat ang mga kalalakihan nang makita si Liam na nakatayo sa kanilang harapan. Walang pagdadalawang isip na pinaputukan ng mga ito ang binata. Ngunit walang epekto ang kanilang mga bala sa malakas na pangontra ni Liam. Sinugod niya ang mga ito. Pinagsusuntok. Akmang babalik na sana sa bangka ang ilan nang bigla naman itong matupok. At sa tingin ninyo, makakaalis pa kayo ng buhay sa islang to? Diyan kayo nagkakamali. Wika ni Marikit. Sabay bagsak ng tila bulalakaw sa mga kalaban. Walang natirang buhay sa mga kalalakihan. Kaya naman nakampante na ang mga ito na hindi nababalik pa ang mga kalaban. Ilang araw ang lumipas. Dumating si Tatay Hernan kasama si Nanay Talia. Tay, anong nangyari sa'yo?
At bakit may mga sugat kayo? Hindi namin kinaya ang puwersa ng mga kalaban. Masyadong malakas ang amay na yon. Maliban pa doon, mukhang kakampi na nila ang grupo ninyo, Maria. Nakita kong may kasama silang babaylan nang sumugod sa baryo. Hindi maaari ang sinasabi nyo. Pasensya na po, Nanay Talia, pero hindi ako naniniwala na gagawin nyo ng aming guro. Hindi ako maaaring magkamali, Iha. Isang babaylan ang nakasagupa namin ni Manong Hernan mo at napakalakas na. Maaari niyo po bang ipaliwanag sa akin ang nakita niyo, Nanay Talia? Matandang matangkat na mahaba ang buhok, puno ng tato ang braso at may hawak na tungkod na gawa sa itim na kahoy. Biglang nanlumos si Maria. Napaluhod sa lupa dahil tama nga ang deskripsyon ni Nanay Talia. Pero maaaring napilitan lamang siyang umanib sa pangkat ni Amay. Kailanman, hindi magagawang talikuran ni Tandang Inang ang kanyang adhikain. Maaring tama ka. At yan ang gusto kong malaman. Sa ngayon, kailangan muna nating bumawi ng lakas. Masyadong nagulpe ang katawan ko sa pakikipagbuno sa mga yon. Mahabang panahon na din simula nang huli akong makipaglaban. Hindi ko na din nagagamit ang aking kakayanan sa mahabang panahon, kaya medyo nangangalawang na ako. Pasensya na kayo mga bata at mga matatanda na ang mga kasama ninyo. Dagdag ni Nanay Talia. Wala po kayong dapat alalahanin, mga kasama. Tulungan niyo akong gamutin ang mga sugat nila Manong Hernan at Nanay Talia. Wika ni Maria. Nanatili namang alerto si Liam sa lahat ng oras. Dahil sa lalong madaling panahon, maaaring magsulputan na ang mga kalaban. Habang nag-iikot sa paligid, napadpad ito sa bandang likod ng isla. Laking gulat ng binata dahil naroon ang maalamat na barko. Sira-sira na ito, nakasadsad na sa buhanginan, ngunit makikita pa din ang taglay nitong kagandahan. Nagulat si Liam nang biglang magsalita ang ama sa likod. Marami kaming pinagsamahan sa barkong yan. Lahat ng alaala nakadikit na sa bawat bahagi ng barko. Kaya nagpasya kung wag na itong palubogin sa dagat. Hanggang ngayon, buhay pa din ang mga kanyon at parang bago pa. Teka tay, may naisip ako. Yun ay kung sasang-ayon ka. Huwag ka nang magsalita. Alam ko ang takbo ng isipan mong bata ka. Oo, pumapayag ako. Sa katunayan, ito din ang dahilan kung bakit ako naparito. Gagamitin natin ang mga kanyong to para mapigilan sila. Kahit papaano mababawasan ang puwersa ng kalaban kung sakaling sumalakay sila sa islang ito. Wika ni Liam. Sinang-ayunan naman ng ama ang sinabi ng binata. Kaya kagad na nilang ginawa ang pagpaplano. Isa-isang ibinaba ang mga kanyon. Inilagay ito sa dalampasigan. Kahit papano, marami pang natirang bala sa loob ng barko. Kaya alam ni Liam na gagana ang kanilang binabalak. Sasapat na siguro ang mga yan. Mapapalubog pa ng mga bolang bakal ang bangka ng sino mang magtatangkang dumaong sa dalampasigang ito. Matapos isagawa ang plano, bumalik ang dalawa sa yungib upang palaan ang mga kasama sa kanilang binabalak. Mag-iingat kayo, Liam. At ikaw naman, Hernan. Huwag ka nang makipagsagupaan ng harapan sa mga kalaban. Hindi na kagaya ng dati ang pangangatawan mo. Hindi ka na bata. Nagsalita ang nalagas na aswang. Ikaw din naman, huwag ka nang lalabas ng yungib na ito ha. At baka mabali pa yung balakang mo. Tugon ni Tatay Hernan. Bahagyang natawa si Maria sa bangayan ng mag-asawa
Hindi nito akalain na napakasaya pala ng pamilya na meron si Liam at Marikit. Liam, alam mo, nagsisisi ako nung humingi ako ng tulong sa'yo dahil nasira ko ang katahimikan ninyo. At dahil sa akin, napahamak ang mga magulang mo at pati ang buo mong baryo. Tama ka. Nagkagulo nga ang buong baryo. Napahamak sina nanay at tatay. Pero ayos lang yun. Sanay na ang sityo sa ganito. Lalo na sila nanay at tatay. Nakalimutan mo bang mga bandidong pirata sila? Kahit na, hindi naman dapat humantong sa ganito ang lahat kung hindi dahil sa amin. Kaya siguro, mas mabuti pang sumuko na lang kami. Ano? Nasisiraan ka na ba ng bait, Maria? Susuko kayo sa kabila ng pinagdaanan natin? Ganun na lang yun. Maria, nakipaglaban ng mga magulang ko para sa kaligtasan nyo. Kaya sana, huwag mong sayangin ang sakripisyo nila. Wika ni Liam. Sa kalagitnaan ng pag-uusap ay narinig nito ang sigaw ni Marikit na nagbabantay sa dalampasigan. Napalingon ang binata. Natanaw ang ilang bangkang paparating. Magsipaghanda na kayo dahil ito na ang pinakahihintay natin. Wika ni Tatay Hernan. Sinindihan ng binata ang mga sulong nakatapat sa bawat kanyon. Pinaputok ang mga ito. Tinamaan ang ilang bangka ngunit may mga nakaligtas. Isa sa mga ito ang bangka kung saan lulan ang pinuno ng mga kalaban at ang guro ni na Maria na si Tandang Inang. Hindi nga po kayo nagkakamali. Bakit naman to ginawa ni Gurong Inang? Wika ni Maria. Dali-dali itong tumakbo para salubungin ang mga kalaban. Hindi na nagawang pigilan ng binata ang dalaga dahil sa bilis ng pagtakbo. Nakita naman ni Marikit na nag-angat ng tungkod ang matanda upang magbitaw ng orasyon. Kaya dali-dali itong nagpakawala ng mga bolang apoy. Nagpalit anyo na din si Liam. Sinugod ang mga kalaban. Sa pagkakataong yon hindi na pinigilan ng mag-asawa ang mga anak. Maging ang mga kalaban, hindi inaasahan ang madadatnan. Wala silang kaalam-alam sa mga kakayanan ng dalawang anak ni Tatay Hernan. Aba, nasurpresa ko sa mga kakayanan niyo. Talagang ang totoo ang sinasabi ng mga taong napagtanungan ko tungkol sa inyo. Isang kinatatakotang ermitanyo at isang gabunan. Magiging masaya ito at sisiguraduhin kong pagkatapos ng labang ito, kokolektahin ko ang inyong mga kaluluwa para ialay sa aking Panginoon. Hayaan mo. Nako ang humarap sa kanila, amay. Sayang lang ang pagod mo sa mga mahihinang nilalang na ito. Wika naman ng guro nila Maria. Tumigil ka na, guro. Hindi ito ang totoo nating layunin. Nagising lamang ako sa katotohanan, Maria. Wala na tayong magagawa pa. Nagpabago na ang panahon. Wala nang silbi ang mga kagaya natin sa modernong mundo. Tignan mo ako. Mamamatay na lamang na namumuhay sa makalumang pamamaraan. Kaya naisip ko, bakit hindi na lang natin tamasain ang buhay na payapa at makakamit lang natin ito sa pamamagitan ng ganap na pagsuko kay Amay. Hayaan mong gamitin niya ang mga dasal. Hayaan mong buhayin niya ang namamahingang asawa. Nababaliw ka na po, Tandang Inang, at kahit kailan, hindi ko gagawin ang sinasabi mo. Mamamatay muna ako bago niyo makuha sa akin ang bahagi ng mga dasal. Wika ni Maria.
Nagsipaglabasan pa sa yungib ang 3 pa sa mga kasamahan. Laking gulat ng matanda nang sabay-sabay na nagpakatiwakal ang 4 na alapay. Napasigaw sa galit si Liam. Hindi na nito napigilan ang sarili. Walang tigil nitong sinugod si Amay. At ang ilan sa mga kasamahan nitong armado, maging si Marikit, hindi na din nagawa pang awatin ang nakakatandang kapatid. Dito na lumantad ang buong kakayanan ng 2 anak, ni Nanay Aliyah at Tatay Hernan. Dahil sa lakas ng kambal, walang nagawa maging si Tandang Inang. Sinubukan nitong kalabanin ang 2, ngunit hindi na kinaya ng katawan ang malakas na apoy na nagmumula kay Marikit. Nagkandalasog-lasog na din ang katawan ni Amay, maging na mga tauhan nito. Maya-maya pa, uminahon na sina Marikit at Liam. Nilapitan ni Tatay Hernan ng dalaga at napansin nitong umiiyak ang anak. Tama na, Marikit. Nangyari na ang lahat. At hindi na natin maaaring ibalik ang buhay ng mga namatay. Pero hindi naman nasayang ang kanilang mga sakripisyo. Dahil tuluyan ang naglaho ang isang isinumpang orasyon. Tatay, naging kaibigan ko na po sila. Sa buong buhay ko, ngayon lamang ako nagkaroon ng mga totoong kaibigan. Tapos, ganito pa yung nangyari. Ganyan talaga ang buhay, anak. May dumarating, may nawawala, at patuloy lamang itong iikot. Kaya huwag kang mag-alala. Balang araw may mga tao ding darating sa buhay mo na itinakda ng Diyos para habang buhay mong makasama. Pangaral ni Tatay Hernan. Hindi naman na nagsalita pa si Liam. Tumayo na lamang ito. Naglakad papunta sa dagat, sabay dapa sa buhanginan. Matapos ang kaganapang yun, hindi na muling nasundan pa ang pagsalakay sa kanilang baryo at unti-unti na ding nagbalik sa dati ang lahat. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.